nagtitiwala sa Diyos ay hindi mabibigo dahil ang nangako ng tulad sa atin ay tunay at tapat ng Diyos. Yan ating Panginoon, si Elohim, Jehovah, si Shalom, lahat ng katawagan ay nasa Diyos sa bawat pangangailangan. Amen? Pag ito ay kulang, nagigipit, siya ang ating Jehovah Jireh. Kapag may sakit, siya ang ating Jehovah Rapha. Kapag tayo nagkakamali, siya ang ating Jehovah Maades, who make us clean. Kapag tayo ay nasa proseso na gusto natin magtagumpay, siya ang ating Jehovah Nisi, our victor. Amen? At kapag tayo ay nakala natin, parang tayo hindi tinutulungan, hindi dahil naririnig, parang hindi mo kasama ang Diyos. No! He is our Jehovah Shammah. God is with us. And sabi doon, if God is with us, palakpakan natin ang Lord. Ang pinituloy ating work ng lalaki, maging matyaga sa pananalangin. At sa kabila pa rin ang mga pagsubok na yan, yung mga pangyayari na sabi niya ay hindi inaasahan, biglaan, ang sabi ng Panginoon sa verse 17 at 16 na ating binasa sa teksto, magalak kayong lagi. Yung tanong nga saan, ay po ba magagalak pa? Ay hindi ko alam kung gagawin ko. Umikot na ako ng umikot, wala pa rin ako makita na dapat kong gamitin sa mga bagay na dapat kong pagpuntahan at pagbigyan ng mga bagay-bagay. Nababalisa. Pero sabi nga, God, magalak kayong lagi sa kabila ng mga pagsubok. Sinabi na Santiago 1:12. Mapalad ang nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat tatanggap siya ng putong. Ito'y ang buhay na walang hanggan na ipinangako sa atin ng Panginoong Jesus. Hindi ka kayo masaya? Kapag tayo may mga problema, saan na tayo malungkot, magmurmur, mag-ungol, magalit, mainis, na minsan talaga naman nakakasama na ng loob. Ang sabi ng God, magalak kayong lagi. Philippians 4:19, magalak kayong lagi sa Panginoon. Rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice in the Lord. Paano ka nga makapagsaya? Kapag ikaw ay ang problema ng pinapag-abot na, di ka ba? Pero tayo mga anak ng Diyos. Ang daming pangako ng Diyos na pwede natin panghawakan. At ipinararanas sa atin dahil ang Diyos ay hindi huli. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Siya pa rin yung noon. Ang laging sagot ng God, on time. Pagkangat may no, maaaring hindi, ikabubuti. Lalo na kung mga pangapin natin, nalisin natin, gusto natin. Pero sabi ng God, wait, naayos. Kasi, baka hindi natin ikabubuti, hindi natin kayanin, baka sobra-sobra tayo mapalayo sa Panginoon. Mga bagay-bagay na maaaring magpapalayo sa atin sa God. Ano man ang ating karating, ang sabi ng God, rejoice in the Lord always. Laging magalak. Kaya ang mga anak ng Diyos, napapagkama lang. Bakit hindi mo hindi tumatanda? Kasi mga 80-80 na dyan, 88. Ang ilay bibi, 86 yata eh. 86. Hindi nagbabago kasi nga, lagi nakangiti. Amen? Lagi nakangiti. Magalak sa Panginoon. May problema man, hindi halata. Amen? Kaya marami lumalapit sa atin, naala na tayo mayayaman. Pero tayo mayaman dahil nasa atin pinakataan kayamanan. Amen? Walang iba kundi ang Panginoon. Pero pagdating sa pinansyal, medyo tayo ay, pagdating tayo ay hindi naman kulang. Tayo ay nagkukulang ng kada siya ang ating dakilang pastor. Sinabi ng awit 23:1, di ka po? The Lord is my shepherd, I shall not want. Hindi ako magkukulang. Panghawakan natin yun. At ang Diyos ay napakabuti sa lahat ng panahon, sa bawat sitwasyon, sa bawat pagkakataon. Laging may nakalaan ang Diyos sa bawat humihingi, kumakatok, at naghahanap. Yun po ang nais ng God, tayo ay lumapit. At
Thessalonians chapter 5, verse 18, ang lahat ng bagay ay ating ipagpasalamat sa Diyos. Ano mang pangyayari dahil sabi, iyon ang ibig ng Diyos.